Typhoon Inday nasa nang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas na ng Sabado ng umaga. At patuloy na magiging maulan pa rin sa iba't bahagi ng bansa kabilang na ang ilang bahagi sa kanluran ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga inaasang pag-ulan silang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila mas lumiit. Ano ang nangyari? Ipapaliwanag natin. Kaya ang mas inaasang mga pag-ulan mararanasan karamihan sa bahagi po ng kanluran ng Southwest Luzon at Visayas at Mindanao. Ilang bahagi ng Panay Island at Negros Region makakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, ganon din sa Zamboanga Peninsula. Pero mula sa silangang bahagi naman sa kalat-kalat lamang na light to moderate at ilang mga bubugsong hangin ang iiral dahil pa rin sa enhanced sabagat na hinahatak ni Bagyong Inday. Binabantayang C97W na natiling maliit ang kumpiyansa na maging isang aktibong low pressure area. Bagamat patuloy na imomonitor ang galaw o behavior ni 97W. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, July 10, 2026. Ang oras sa ating boss ngayong tanghali na ay alas 12:03 na ng tanghaling tapat. Well, medyo tinanghali na tayo ng report dahil marami tayong mga sinubmit na mga latest report natin sa Facebook page. Although hindi pa natin natatapos yung pinaka-latest natin para kay Bagyong Inday. Pero ipopost natin yan pagkatapos natin ma-upload dito dahil kailangan makahabol tayo ng report sa ating daily weather report details sa ating YouTube channel. Kasi maraming nagtatanong bakit hindi naman daw malakas ang ulan, which is ilang beses na natin pinaliwanag kung bakit hindi tayo masyado makakaranas ng matitinding buhos ng ulan na hindi natin ine-expect na gano'n ang mangyari, hindi kagaya ng mga nakaraang taon na kapag may habagat, grabe ang buhos ng ulan. So mula sa ating dashboard ngayon na sobrang dami ngayon ang bumibisit sa ating webpage, makikita natin ang mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan ang umiiral dito pa rin sa kalurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng dito sa may bandang Bataan at Zambales at ilang bahagi pa rin sa may bandang Aurora. Makikita ninyo yung water vapor ay hindi gaano katindihan ang accumulated ng ulan. Mapapansin nyo po sa pinaka-Doppler radar imagery, hindi ganon katindi ang nagiging accumulated na ulan o tubig ulan na makikitaan natin dito. Although asahan pa rin na mga ilang kalat-kalat po o cluster rise po na mga ilang light to some moderate rain showers po ang iiral kabilang na sa may bandang kanluran ng Visayas. Yan. Kaya wag po tayo magtaka kung bakit medyo tipid ata ang naging buhos ng ulan natin. Ayan o. Yan. Ilang beses sa atin pinapaliwanag dahil yung inflow mula sa pinaka monsoon trough ni Inday at yung paghatak do sa ating habagat ay manipis lang. Hindi ganon nagkaroon ng hindi nag-fortified yung paghatak mula sa monsoon trough ni Inday yung southwest monsoon natin dito sa Timog Kanluran. Dahil nga po meron tayong umiiral na drought o tagtuyot kasi tayo, kaya yung mga madalas na nag-evaporate dito na water vapor, mabilis agad itong natutuyo dahil nagkakaroon ng dry air dito kasabay ng mainit na dry hot na hangin. Ganun po ang nangyayari. So nangyayari po yung nagiging accumulated water vapor bago tumawid dito sa kalupaan natin ng Luzon at South Luzon at Visayas, konti na lamang yung dami ng ulan na nasasama doon sa hangin. And then, bumabagsak siya, hindi ganun kagrabe ang nagiging buhos ng ulan. Kaya kung mapapansin ninyo, nagkakaroon tayo ng mga ilang light to moderate, may bugso ng hangin, and then biglang tumitila agad yung ulan. Halos light drizzle rain ang kadalasan. Maliban na lamang dito sa may bandang Zambales at ilang parte po ng Mindoro o Mimaropa at kanluran ng bandang Visayas. Dito medyo nagmo-moderate and heavy rain po ang buhos sa kanila. Pero hindi ganun katindi, hindi kagaya ng mga nakaraang mga taon na kapag nagkakaroon na enhanced habagat, grabe ang dalang ulan naman ang nabibitbit. So natataon po, El Nino kasi tayo, nakokontra yung ilang water vapor, yung water moisture sa ere ay agad na natutuyo. Kaya kung mapapansin natin sa Doppler radar, halos tipid
yung nadadala niyang o nakikerry niyang water vapor sa ere, and then bumubuo siya sa mga ibang lugar o kalat-kalat sa ibang bahagi ng Luzon, kasama na sa may bandang Central Luzon at Aurora region. Mapapansin nyo, kalat-kalat siya, hindi siya buo, hindi po buo yung nagiging water vapor, kasi yung iba na water moisture natutuyo kagad sa ere. Ang bilis niyang matuyo dahil sobrang pong dry air ang sumasama sa kanya. So dahil po dyan, nagiging marahas din ang mga localized thunderstorms dahil po sa dry air at nagkakaroon ng medyo hot humid. Nagkakaroon ng mga matitinding lightning strikes at mula sa ating lightning detection system, kung sisilipin natin mga folks, nasa 120 lightning strikes ngayon tayo, at mapapansin natin karamihan ay bandang kanluran ng bansa ng gagaling at maraming mga pagkulog at pagkilat. Yan po. So matatanaw nyo po yung pagkulog at pagkilat, at mapapansin nyo yung hatak sa enhance sa bagat, halos tipid o manipis lamang ang natatangay niyang water vapor papunta rito sa may bandang kanluran ng bansa. So bumubuhos man, may mga ilang moderate and heavy rain, pero tipid, hindi ganun kagrabe. Kaya medyo good news dahil hindi magdudulot ito ng matitinding pagbaha. Yan, mga moderate lang ang magiging impact ng ulan natin sa kanluran ng bansa. Yan, may mga pag-ulan man nagkakaroon ng heavy rain sa ibang bahagi ng kanluran ng bansa, pero hindi yung expected natin na sobrang torrential, ganun, o violent ang nagiging ulan. Ang nagiging violent lang yung mga pagkulog at pagkitla dahil naghahalo po yung dry air, pumapasok dito sa inflow ng bagyo at kasabay din ng tagtuyot natin o yung ating El Nino, epekto po ng El Nino. So mahina po yung easterly trade wind na pumupunta dito sa may bandang silangan ng dagat Pasipiko natin. So hindi masyado ganun ka-accumulate yung water vapor. So meron kaming 120 lightning strikes to 124 outer lightning strikes. Ang kasalukuyang may pagkulog at pagkilat. Ingat po mga folks, ay mula kaninang umaga, pinakamalapit lang sa amin 9 km lamang, at patuloy na ang pulsing ng lightning strikes na nadedetect ng aming aparato sa Caloocan. Ayun, patuloy pa rin ang targeting ng triangulation ng lightning strikes dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa may bandang kanlurang bahagi ng southwestern Luzon. Ayun, patuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat. Yan. Yan yung combination kapag medyo dry ang air, na medyo warmer ang hangin, na halos kakaunti lamang ang water vapor na natatangay niya. Kaya grabe ang mga pulse ng lightning strikes. So ingat na lamang po mga folks sa mga inaasang pagkulog at pagkidlat, lalo na sa kanlurang bahagi po ng bansa, mga folks. So kasalukuyan nakataas ang thunderstorm sa bahagi po ng Visayas area, dito sa bahagi ng Cebu. Kasama na ang dito sa may bandang Negros Occidental, yan, Bohol, at ilang bahagi na rin kasama na ang sa may bandang Daan Bantayan sa Cebu hanggang sa Talisay po yan. Within 30 minutes to an hour daw ang itatagal ng forecast. And then the rest ng Cebu City daw, kasama na ang Toledo hanggang Lapu-Lapu, ay 1 to 2 hours daw ang effectivity ng forecast niyan mga folks. So yung thunderstorm, kung titingnan natin sa ating flood and advisories, nakataas po dahil kanina sunod-sunod po nakataas po ang yellow warning, ayan, sa most of Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga del Norte, naka-yellow rain warning tayo dyan according sa data PD Pag-asa, at sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur nakataas din sa yellow warning ang Zamboanga del Sur at Maguindanao del Norte, kasama na ilang bahagi ng Maguindanao del Norte dyan sa may bandang UP. Yan. Kasama na ang most of Lanao del Norte, nakataas din sa yellow warning. Malapit naman sa Davao region naman, kasama na ang Sarangani, naka-yellow rin na rainfall warning according sa data PD Pag-asa, kabilang na ang Davao Occidental at Sarangani, maging sa Davao Occidental, yan, sa may bandang Sarangani pa rin sa isla, dyan sa may bandang Islang Lupa, yan. Yan, kasama na po dyan yung area na yan. So ingat po sa mga posibleng landslides, lalo na sa mga nililindo dyan sa Sarangani. Yan, nakataas po kani-kanina lang ang itang huling latest as of 11 o'clock, nakataas. Then yung affecting areas, ang rest of Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Bukidnon, North Cotabato, ilang bahagi na Maguindanao del Sur,
Sarangani din sa Hilaga, Davao Occidental, dito malapit sa may bandang Davao Region na, at yung expecting na maaapektuhan kasama na ang Davao City, City of Davao, Davao de Oro, Sultan Kudarat, kasama na ang Misamis Oriental at Misamis Occidental area, at siyempre ang Surigao del Norte. So makikita niyo yan sa aking webpage kung gusto mo makita yung pinakadetalye ng ating flood advisory na mula rin sa data feed na official ni Pag-asa. So sa thunderstorm naman, yung expected na mga pagkulog at pagkilat dito nga po sa bahagi nga po ng Cebu, Bohol, yan, at Negros Occidental, nakataas po yung thunderstorm advisory po dyan. So may mga pagkulog at pagkilat daw ang iiral dyan mga folks. So yan po yung ating huling report, at pinakita ko na rin sa inyo yung mga areas na mga asahang may mga pagkulog at pagkidlat. Sa ating current conditions ngayon, ngayong tanghali ay overcast tayo, gloomy haze at mostly cloudy, medyo mataas ang temperatura o medyo warmer ang aming temperatura sa Caloocan. So expected dyan, which is hindi na natin inaasahan na magkakaroon tayo ng matitinding grabing ulan dito sa amin sa Caloocan or sa ibang bahagi ng Metro Manila. Pero patuloy pa natin makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na hindi nga lang grabe ang ine-expect natin. Sa lowest temperature na natala na kay weather station kanina ang 3:25 AM, pinakamababa na ang 25.6 degrees Celsius. Kahapon may init ang aming outside air temperature despite na gloomy o mas makulimlim at na 33.6 degrees Celsius. Kahapon dito ng umaga at 11:57, so halos magtatanghaling tapat na rin yan. Kahapon yan ng tanghali. So meaning mataas ang aming naging heat index, 48.9 degrees Celsius pa rin ang aming init pandama. So sa ating almanac, mula sa ating init factor, as of 9:25 AM sa amin sa Caloocan, pumalo pa rin ng 46.2 degrees Celsius ang aming heat index, which is mataas ang humidity kaya medyo malagkit-lagkit pa rin ang warmer ng hot humid niyan. Mababa ang aming ine-expect na heat index ngayon, which is pinakamataas na raw yun sa maghapon. So wala tayong magiging komento, mababa lang ang forecast ng ECMWF ngayon mula naman sa heat index monitoring system na data feed ni Pag-asa. Ang highest heat index so far ay ang Lawag, Ilocos Norte. Ito kasing Romblon at La Trinidad, mukhang may problema yung kanilang weather station yan. So ang Lawag, Ilocos Norte may pinakamataas na 45 degrees Celsius. So hindi na ganon katindi ang kanilang heat index, malamang kasalukuyang makulimlim at inuulan din sa kanila dyan. So wala tayong masyadong problema. Sa PX Extremes in past 24 hours naman, number 1 pa rin daw ang Tugigaraw na may 36.6 degrees Celsius na highest air temperature. Sa lowest naman sa Baguio ay 17.8 degrees Celsius, almost stationary. Pagdating sa Inulan, ang Coron, Palawan na may 58 mm total rainfall, well, sa enhance sa bagat yan. At sa wind speed naman average 27.9 km per hour sa Apari ng bugso ng hangin, dahil dyan kasi mas malapit yung sentro ni Inday mula pa kahapon. Sa amin naman sa average wind speed namin ay nasa 11.5 km per hour, malinaw na medyo windy rin dito sa amin sa Caloocan. At ngayong araw, ang 0.9 mm lamang ang total rainfall namin at wala kaming naging pag-ulan mula kahapon. So, nasa total, in 7 days, 37.2 mm pa lamang ang total rainfall namin. Pero sa total rainfall of July, nasa 111 mm na po ang total rainfall. Napakakonti o below pa rin siya sa average na supposed to be 1,021 mm ang expected namin na magiging ulan dito sa Caloocan. So sa atin namang outside humidity ay nasa 84% tayo, mataas talaga, at ang ating barometric reading ay nasa 1,000 hectopascals na po. At mabagal ang pagbaba nito since last hour. No? Nasa 1,000 hectopascals na po, ibig sabihin napakalapit na po dito yung range ni Typhoon Inday. Humina na nga po si Typhoon Inday, nasa around 139 km per hour na lamang. So humihina na po yung kanyang intensity dahil hindi na niya kaya talaga yung continuous eye wall replacement cycle. So nireport na natin yan mula pa nung isang araw tungkol dyan. So humihina na siya, then upon exiting ng PAR bukas ng mga umaga, estimated ahead of time yan ay doon pa lamang yan bababa sa severe tropical storm. Depende yan sa magiging influence ng vertical wind shear sa may bandang Northern Taiwan, may vertical wind shear kasi dyan, although mahina yung flow ng ridge of high pressure area.
Sa ating high tide, low tide status pa, low tide po tayo pero medyo kalmado na yung karagatan natin sa Luzon. Although dito sa may bandang Silangan at Kaluran naman sa magiging wild pa rin ang alon ha. Umaabot pa rin na mahigit 1 meters ang taas. So kumari ay restrain muna tayo na maliligo at pumalaot sa mga mangingisda pa rin po. Mataas pa rin po, halos 1 meter ang taas ng ating high tide. Mamaya-maya, mga alas 2 po yan na bago mag 2:30 ay nasa high tide na po tayo. So medyo restrain na lang po muna tayo para sa kaligtasan na rin po yan mga folks. Yan. So maganda naman ang ating air quality, although medyo nagpa-fluctuate ngayon yung ating air quality. Double check natin kung normal ang ating air quality dahil nagkakaproblema nga doon sa pagsasending niyan ng data sa ating webpage dahil nagkakaroon ng DDoS attack ang ating webpage. Nahihirapan tuloy mag-send ng data yung iba nating aparato kagaya na lamang ng ating air quality monitoring. So mula naman kahapon, despite na nagkakaroon ng fluctuate sa sending ng data, ay mababa naman ang ating air quality o good naman ang ating air quality. So kung titingnan naman natin dito, good naman yung ating air quality. At since 7 days, yan, ay okay naman yung ating air quality. Nakarang July 7 lang medyo hindi maganda yung ating air quality. So normal naman yung ating outside air temperature at barometric reading ay mababa at yung ating atmospheric pressure mababa na, nasa 1001 hectopascal. So dahil may presensya nga po ng bagyong si Inday kaya mababa ang ating barometer. So pwede nyo gamitin kasi yung barometer para ma-determine kung may malapit na bagyo sa atin. Yan, senyalis lamang na mayroon tayong malapit na bagyo. Yan po yung malinaw yung mga folks at okay naman ang ating air quality so far. Sa atin naman almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at lulubog po itong mamayang 6:29 PM. At sa ating waning crescent na po, malapit na mag-new moon, palubog pa lamang po ito at 23 degree elevation. Mag-moonrise pa po ito. Kaka-moonrise pa lamang dito kaninang madaling araw at lulubog pa lamang po ito mamayang hapon at 2:10 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Friday, so weekend na naman na darating, magiging maulap po tayo sa halos buong maghapon na may mga localized thunderstorms at 100% chance of rain. Well, hopefully pumasok. Bukas na Sabado ay maulap pa rin tayo sa maghapon at may mga pagkulog at pagkilat ang inaasahan at 100% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. Although kanina madaling araw pa lamang itong local weather advisory pero ang huling namataan ito ni Pag-asa ay nasa 640 km east of Basco, Batanes. Ngayon wala na yan sa Basco, Batanes. Well, magiging reference point pa rin natin yan. Basco, Batanes pa rin yan malamang dahil malamang either Basco o Itbayat, Batanes po. Malinaw po yan ha. 640 km ang layo nito mula sa Basco, Batanes. May maximum sustained wind of 150 km per hour mula sa gitna. So typhoon category na lamang ito kay Pag-asa. At bugsong umaabot ng 185 km per hour. Mabilis pa rin ang pagkilos niya pa northwestward sa bilis sa 20 km an hour po. Kaya expected, baka siguro madaling araw ay naka-exit na yan ng PAR. Kung tuloy-tuloy o hindi bumabagal ang kanyang movement speed pero kung stationary lang nasa 20 km per hour lamang yung kanyang movement speed, asahan natin bukas po ng umaga ay malamang nasa labas na yun ng ating Philippine Area of Responsibility. So malinaw yan mga folks at diretso agad tayo sa ating lagay ng panahon gamit ang ating satellite imagery. Yan, ito po yung satellite imagery natin at makikita naman po natin yung malawak at ito po yung pinaka-maximum high quality ay balot na balot po na kaulapan ng Pilipinas, although mababa lang yung water vapor na natatangay niya. Pero makita naman natin o kitang-kita naman natin mga folks yung enhance sa bagat na umiiral sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Pero yung mga pag-ulan ang ine-expect po natin ay ilang bahagi lamang ng Northern Luzon, lalo na sa iba ng Aurora region. Yan, ay na-expect natin na magkakaroon ng mga ilang pag-ulan dyan. Activate natin ang state map mode. Yan, so makita natin ang bandang Cagayan Valley kasama ng bandang Aurora ay magkakaroon ng mga ilang light to moderate rain showers hanggang bandang Camarines Norte, ilang bahagi ng Bicol region sa Camarines Sur at ilang bahagi ng Catanduanes ay nasa yellow, so mga light to moderate at some heavy rain showers na may kasamang bugso ng hangin kabilang na ang bahagi dyan ng bandang Naga. The rest typically mga light to moderate lang at mga makulimlim at maulap na panahon. Ganon din ang iiral sa hanggang Central Luzon, ilang bahaging ng kalat-kalat sa may bandang La Union
at mula sa bandang San Jose, Nueva Ecija at Cabanatuan. In-expect din ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Zambales, although kadalasan light to moderate ito. Ayan, kitang-kita naman po natin. Hanggang dyan na yan sa may bandang San Marcelino, Olongapo at Bataan. Kadalasan light to moderate lang nakikita natin dito. Kasama na ang Metro Manila sa maging maulap at inaasahan pa rin natin na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan na may localized thunderstorm sa Metro Manila at lang bahagi po ng Calabarzon. Pero mapapansin nyo, kadalasan light to moderate rain showers lang ang inaabot dito sa bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Pero pagdating naman sa bandang Timog Kanluran na dito, nagkakaroon na ng mga ilang moderate to heavy rain showers ang bahagi nga po ng Occidental Mindoro. Yan, especially dyan sa may bandang Santa Cruz, Sabayan, Kalintaan hanggang San Jose. Yan, may mga ilang moderate to heavy rain showers na umiiral ngayon dyan. Kasama na ang Coron Palawan, El Nido. Yan, may mga ilang moderate to heavy rain showers po tayo dyan. Sa may bandang Kanluran naman ng Visayas, sa Panay Island, makikita natin ang Antique hanggang dito sa may bandang Libertad at Malay o sa bahagi ng Aklan, nakakaranas sila ng moderate to heavy rain showers dyan. Yan. Ganon din sa bahagi ng Tobias Fournier at Iloilo, may mga ilang light to moderate and some heavy rain showers din tayo dyan. At sa may bandang Negros Occidental naman, ang most of Kabangkalan, Himalaylan, Candoni, Sipalay, Hinabaan. Light to moderate rain showers naman sa may bandang Siaton, Dumaguete, Siquijor, patawid na yun ng bandang Cebu po. Yan, kasama na ang buong Cebu City. At least light to moderate at clusterized heavy rain shower lang ang nakikitaan natin dito. Ayan, so kitang-kita po, halos buong kanluran ng bansa pa rin ay mataas ang concentration ng ulan. Although hindi nga lang ganun katindi. Sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, sa kanluran ng Mindanao, well, expected po ang mga light to moderate and some heavy rain sa may bandang Zamboanga del Norte, Zamboanga City, at sa may bandang Zamboanga del Sur, sa Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, nakataas po ang rainfall dyan. Pinakita ko sa inyo kay Pag-asa, kasama na ang Maguindanao del Norte at pababa ng Sultan Kudarat at Sarangani. Yan. Puro kanluran po, mapapansin natin dito na may mataas na concentration ng ulan. Hindi masyado sa may bandang Silangan, although mas makakaranas ng maulap na panahon ang bandang Sorsogon at Legazpi. Sa may bandang Eastern Samar naman, maulap din tayo. Clusterized lang ng mga light to drizzle rains na may localized thunderstorms din. At ilang bahagi sa Marinduque, Romblon at Masbate, Leyte at Southern Leyte, maulap din tayo. May mga ilang light to moderate rain showers din tayo dyan, mga clusterized lang. Hanggang dito sa may ng Surigao del Norte at most of Caraga area, eastern part ng Surigao del Sur, pababa na yan ng Bislig, hanggang dyan sa Caraga area, pababa ng Davao de Oro. Mas maulap tayo dyan, mga kalat-kalat lang din na mahinat katamtamang pag-ulan ang kadalasan. Ganon din sa bandang City of Davao, most of Davao region, at least light to moderate rain showers hanggang dyan sa may bandang dulo ng Sarangani sa Davao Occidental ng Jose Abad Santos. At least hanggang moderate rain showers ang medyo madalas ang magiging buhos ng ulan po sa inyo. So mapapansin nyo po, hindi ganon katindi ang pagkabuhos ng ulan sa buong kanluran ng bansa, despite na matindi po ang hatak mula sa pinaka-monsoon trap ni Typhoon Inday. Makikita naman natin yung hatak sa ating enhanced habagat. Nagkaroon lang tayo ng enhanced habagat pero hindi ganun katindi ang naging buhos ng ulan. Kung titingnan natin ang ating all maps mula sa ating heavy rain potential, mapapansin nyo po, mataas pa rin ang heavy rain potential dito sa may bandang kanluran ng Mindoro, western portions ng Visayas, lalo na sa may bandang Negros region at Panay Island, at sa Zamboanga Peninsula naman sa Mindanao at most of bandang Maguindanao sa kanluran. Yan, may mga taas po ang heavy rain potential. Pero pansin nyo, pagdating sa Metro Manila, halos wala. Halos wala tayong mga heavy rain cluster. Although may mga light to moderate lang ang medyo nakikitaan natin na bubuhos sa ulan. Hindi ganun katindi ang nakikitaan natin na buhos ng ulan hanggang dito sa ilang bahagi pa rin ng Bicol region. So, kung baga, madalas makulimlim lang talaga sa atin. Bumuhos man ng ulan, typically light drizzle rain at may bugso ng hangin. Pero the rest, halos wala. Ganon din sa may bandang extreme North Luzon, halos walang heavy rain masyado. Mga light to moderate lang. Ang medyo mataas lang ang heavy rain potential dito nga po sa southwestern Luzon, western portion sa Visayas, sa may bandang Panay Island at Negros region, at sa buong Zamboanga Peninsula, hanggang dyan sa may mga ng Maguindanao sa kanluran. Yan ang medyo mataas sa mga heavy rain. Pero the rest, wala masyado.
Kaya huwag tayong magtaka kung bakit hindi tayo nakaranas ng matinding enhance sa bagat. Pero magpasalamat pa rin tayo dahil at least kapapano hindi tayo magkakaroon ng mga pagbaha. Kaya lang bad news yan sa ating mga dam dahil hindi yan maganda dahil kulang na po tayo ng water reservoir sa ating mga dam, which is nireport ko na rin sa inyo na sobrang critical na yung ating mga dam, mga folks. Yan. So malinaw po yan na hindi ganun katindi ang buhos ng ulan sa buong bansa. Ganun na rin sa nakikita natin dito. Halos kalat-kalat lamang ng mga mahinat katamtaman at clusterized lang ang heavy rain showers most of western sections ng southwestern Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, binilugan ko. Yan yung mga area na yan ang kalimitan. Medyo malalakas ang buhos ng ulan. Hindi masyado sa Metro Manila, Central Luzon at Extreme North Luzon. Pero dito medyo mas malakas ang hangin. Kaya nakataas ang tropical cyclone wind signal. Kung double check natin sa ating tropical cyclone wind signal mula sa data feed ni Pag-asa, of course. Ayan, so nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Abra, Apayao, Ifugao, Ilocos Norte, Isabela hanggang Kalinga at Mountain Province. Ito yung mga naka-blue. At itong mga naka-yellow na yan, ang most of Cagayan Valley, mula sa area ng Batanes, Cagayan Valley at Camiguin, nakataas po. Yan. Dito nakataas pa rin yung Camiguin, no, sa Northern Mindanao. Ang tropical cyclone wind signal number 2 daw sa may bandang Camiguin. Ewan ko kay Pag-asa bakit isinama pa rin yan. Well, malamang siguro malakas ang buhos ng ulan. Ito po yung detailed information. Merong affected areas ng tropical cyclone wind signal number 2, mga 5. 19 naman sa tropical cyclone wind signal number 1, 19 municipality, at active signal ay 2 ang active detection. So, 2 po yung active signal, which is yung tropical cyclone wind signal number 1 at number 2. Ito po yung pinaka-detail. Eastern portion sa Babuyan Islands, ang naka-tropical cyclone wind signal number 2, at ang northern portion ng mainland Cagayan sa Santa Ana. Tropical cyclone wind signal number 1, northern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at eastern portion ng Ifugao. Kasama na Aguinaldo at Alfonso Lista sa may bandang eastern portions ng Ifugao. So, ito po yung pinaka-main detail po yan. Yan. Yung tropical cyclone wind signal. So, ang morely focus lang sa interactive map ay ang most of Cagayan Valley lamang at Batanes, Batanes Group of Islands. Yan. Yung nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2, ayon yan kay Pag-asa as of 11 o'clock AM release ng kanilang TCWS report. At wala naman sa ating mean sea level pressure at mga accumulated rainfall, mapapansin ninyo ay mild lamang ang bugso ng hangin sa atin sa Luzon. Yan, pansin nyo naman yan mga folks. Kung i-animate nyo yun mga folks, halos mild lamang ang bugso ng hangin, hindi ganun katindi ang epekto sa bahagi nga po ng Northern Luzon. So yan po yung pinaka-impact. Ito yung pagdaan ni Inday hanggang sa ito'y makalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas. Yan. At least mayroong aabot sa at least 40 to 74 kilometers per hour dito sa babahagi nga po ng Bicol Region, dulong bahagi ng Cagayan Valley at Batanes Group of Island. Kaya nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2. Yan. Ang bahagi na yun ng Batanes Group. Dahil sa kanila malapit yung outer rain, no? Yan, no? Malakas pa rin yung bugso. Ito pa yung atmospheric pressure. So, sa 24 accumulated rainfall, ito ngayon yung kasalukuyan na posisyon ni Inday. Makita natin most of heavy rain dito sa bahagi nga po ng Mindoro at Coron, Palawan. Wala masyado tayo sa Metro Manila at most of Calabarzon area. Madalas light to moderate lang. At ilang bahagi lamang na may mga moderate rainfall sa may bandang Zambales, Bataan hanggang Batangas na yan, at posibleng sa Metro Manila rin kung mag-umulan, pero wala mababa lang talaga kasi the rest kulay blue. Yung mga yellow mostly bandang baybayin lamang ng western sections ng Zambales, at ang tangi lamang sa may bandang Occidental Mindoro ay nakakaranas sila ng moderate to heavy rain showers ngayon kasalukuyan. Makikita natin dito yung pag-ulan, and then sa may bandang Zamboanga Peninsula. The rest mababa lamang yung accumulated rainfall. So, kung titingnan natin sa Metro Manila, halos wala tayong matinding pag-ulan. Mga light drizzle rain lang. Moderate to heavy lang dito sa may bandang Occidental Mindoro.
At moderate sa may bandang Batangas. Yan. Sa may bandang Calatagan, Batangas. At dito rin sa ilang bahagi pa rin ng Zambales. Mapapansin nyo po ay tipid ang buhos ng ulan natin. Yan, ito po yung magiging sa susunod na tatong araw siguro, mga hanggang to July 16 na po to, o between July 15 to July 16 na po. Ito po yung pinaka 24-hour accumulated rainfall po niyan. Sa 6 hours SWAT naman natin, kung mapapansin nyo naman mga folks, halos mababa lang accumulated rainfall. Pero kung by 6 hour na walang tigil, halos bandang Mindoro lang ang mayroong mataas na concentrated ng busang ulan at Palawan. Sa may bandang kaluran naman ng Negros Region at Panay Island lang, yan o, kasama ng Iloilo. Sa Mindanao naman, bandang Zamboanga Peninsula. So, pansin nyo, sa Metro Manila, wala tayong gaanong accumulated rain. So, mukhang tipid ang buhos ng ulan talaga natin. Hindi masyado concentrated ang buhos sa bandang bahagi ng bansa. Halos tipid. And then, hanggang sa makalabas na ito ng PAR bukas, ay magkakaroon lang ng mga heavy rain showers typically bandang Mindoro. At magkakaroon ng ilang heavy rain sa may bandang Aurora or bandang Quirino sa Luzon. Pero ang Metro Manila, manatiling parang halos light to moderate lang ang accumulated lang na ulan ang nakikitaan dito. Kaya mukhang hindi tayo masyado makakaramdam ng matinding buhos ng ulan po. Hindi kagaya ng nakarang araw, no, thunderstorm lang pero umabot ng 72 mm ang rainfall. Yan po naging epekto at yan po ang side effect kapag meron tayong El Nino. Halos lumalaban dito yung tagtuyot. And then yung SWAT concentration, mapapansin nyo po, mataas sa may bandang kaluran ng Luzon hanggang southwestern Luzon. Yan. In 60-hour period po yan. Kung walang tigil ang ulan, ha. Yan. Yan. Kung magiging walang tigil ang ulan yan hanggang between July 10 to July 14, kapag walang tigil, yan ang magiging mas apektado. Dito, medyo malakas na rin ang buhos sa Metro Manila. Pero kung walang tigil yan, mas apektado ang Zambales, Mindoro, Coron, Palawan, at Batangas. Yan. Sa Hilaga, at least may mga kalat-kalat lang. Hindi masyado babahain ng todo. Ang babahain ng todo rito lang sa may bandang kaluran ng Zambales hanggang bandang Mindoro. Ang mas matindi ang concentration ng ulan. Yan po yung pinakaswat ng ulan. So, mapapansin nyo, parang tipid ang buhos ng ulan na magagawa po nitong si Inday, yung hatak sa ating habagat po. So yung concentration, kung walang tigil ang ulan in 6 hours, napakakonti lang ang magiging buhos ng ulan natin sa Metro Manila. So kumusta naman natin ang lagay ng ating binabantayan na bagyo na si Inday. Under typhoon category na po ito as of 8 o'clock AM. Ang kanyang center air pressure niya ngayon ay nasa 964 hectopascals. In Category 1 typhoon na 139 km per hour. So tuloy-tuloy ang paghina niya ngayon at bugsong maabot ng 181 km per hour. So under typhoon category na po siya. Kaka-typhoon category lang at nasa 122 km per hour na po yung kanyang 10-minute average at bugsong 159 km per hour. Halos tugma na kay Pag-asa na halos ganito. Kumikilos pa northwestward at 20 km per hour, tugma rin sa analyzing session o analysis ni Pag-asa. At mula sa bandang Batanes, Itbayat Batanes, ang layo niya mula sa sentro nito ay nasa 589 km east ng Itbayat Batanes. Ang sentro ngayon ni Bagyong Inday, ni Typhoon Inday. Ito po yung pinaka-circulation niya. Ayan, kita po. At nagkakaroon pa rin ng mga maulap na paporin dito kasama ang Metro Manila. Kaya madalas nagiging makulimlim lang tayo pero pansin nyo, walang matinding buhos ng ulan ang nararanasan sa atin. Yan. Yun nga lang ang medyo bad news. Kapos ang magiging kolekta ng ulan sa ating mga dam. At wala naman sa ating mga tropical cyclone track combination, final na po ito. Masasabi ko ng final track na ito dahil halos wala na pong paggalaw sa kanyang multi-track combination natin. So mukhang lalabas ito bukas ng umaga. Yan, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga. Yan. Sabado. Pero habang umi-exit yan ng PAR ay tutumbukin ito ang Ishigaki or Mayokojima sa Japan, sa Okinawa at eastern part ng Taiwan na sila ang makakaranas ng matinding bagsik ni Inday dahil mas malapit sila sa pinaka-center
eye ng bagyo. Yan. Patungo ito sa direksyon ng Guangzhou. Yan, sa may bandang Guangzhou o eastern part ng China. Ang tumbok nito sa darating yan na July 11. So bukas po. So yun po magiging kilos niya, at para sa inyong lingkod, ito na po yung final track niya. Diyan na talaga e-exit yan, at wala tayong nakitaan o walang magiging impact sa alinmang kalupaan ng Pilipinas. So ito po yung pinaka latest track ng Joint Typhoon Weather Center. Ayan, pinaka extended outlook niya na eastern China ang tumbok nito. So nakataas ang tropical cyclone wind signal sa bandang Cagayan dahil yung pinaka outer ring band ay umabot din. So medyo malakas talaga, umaabot din yung bugso ng hangin dyan. Kaya naka-tropical cyclone wind signal number 2 si Pag-asa ngayon dyan. Yan. So hindi na natin pinakita dyan yung pinaka-outer ring, hindi kagaya na ginagamit natin sa iba. Kasi yung wind quadrant naman ni Joint Typhoon Weather Center ay mas accurate din naman din to. Yan. Meron din naman silang wind quadrant, kaya hindi na natin nilagay yung ring quadrant natin na version. So abot dito sa may ng Batanes Group of Island ang mahigit sa 64 km o 64 knot range ng outer circulation ni Inday, kaya nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2 si Pag-asa. Kasama na ang most of Cagayan. Yan, kasama na ang Apayao, Tugigaraw hanggang dyan sa may ng Ilagan sa Isabela. So yan po ang forecast track, at ito naman yung forecast track ni Japan Meteorological Agency. Sabi, baguhin ko na lang daw yung kulay ng puti, hindi nila masyado makita. O sige, babaguhin na lang natin yan mga folks. Antay na lamang tayo mga folks, at ibahin na lang na siguro natin yung kulay niyan. Yan. Ipopolarize natin para makita nyo po. Ayan, makita nyo po na ganyan din talaga ang exit niyan sa PAR, and then papunta din talaga sa bandang Guangzhou, Eastern China. Then, mas apektado po ang Eastern Taiwan o Northern Taiwan sa bagsik ni Inday. Kabilang na ang Ishigaki. Sa Pilipinas, halos wala. Yan. Hangin lang talaga at enhansabagat lang ang mararanasan natin so far. So, wala tayong masyadong magiging concern na dito dahil medyo safe na po ang Pilipinas. Mga mamayang gabi, mas safe na po ang Pilipinas niyan. Magkakaroon lang man talaga tayo ng mga pag-ulan dala po ng enhansabagat lang na mahahatak ni Bagyong Inday. Yun lang ang medyo paghandaan pa rin natin mga folks sa anytime pa rin pwedeng magbuhos pa rin na malakas na ulan. So ito pa rin yung sirkulasyon ng floating satellite imagery ni Inday. Patuloy pa rin ang multiple eye wall replacement cycle. So talagang tuloy-tuloy na ang paghina niyan. Mapapansin niyan gamit ang Dvorak. Sa Dvorak kitang-kita nyo po paano nagta-transfer yung kanyang eye wall replacement, you know. Yung malakas na impact biglang tatawid sa kabila. So, siyempre, pagtawid sa kabila, bawas ng malaki, halos 10% yung kanyang maximum sustained wind. And then, as time goes by, nagre-ripple yung transfer ng kanyang eye wall replacement, ay malaki rin ang nababawas sa kanyang maximum sustained wind. So, importante, paggamit ng Dvorak, pagka gusto nyo ma-determine, yung portion ng hangin na kung saan ay malaki ang naka-cut off kapag nagkakaroon ng eye wall replacement. Ayun, laki ng cut off nyo. Pag circulate niya, biglang tatawid sa kabila, tatalon. Yan. Mahihigupin pa ilalim eh. Kakainin pa ilalim yung pinaka-eye wall niya, yung second band, kakainin siya. Yung mula sa first band. Kakainin yung first band, mula sa second band, kakainin naman ng papuntang third band. Yan. Kitang-kita sa Dvorak ko. So, yan po, madaling ma-determine. Kaya napakaganda na mayroong Dvorak din para mas na-determine natin yung lakas ng bagyo at yung behavior niya. Kitang-kita po, nababawasan, ang laki ng nababawasan. So makikita natin sa ating tropical cyclone intensity, rapid din ang pagbagsak o paghina ng bagyo. Sa loob o sa susunod na 24 oras ay mula sa category 1 typhoon, magsisevere tropical storm ito bukas na. Yan o. Bagsak agad siya sa severe tropical storm starting bukas. O baka nga bago maghating gabi, magsisevere tropical storm na yan. Yan. Mula sa pinaka-combination natin, pag-exit niya, ako dito, typhoon pa rin daw siya, you know. Pero baka mag-severe tropical storm na kagad yan bago ito mag-landfall sa China. Ito yung forecast error ng Japan Meteorological Agency. So, 99%
ng accurate natin, nakaparehong-kapareho kung paano ginagamit ni Japan Meteorological Agency yung forecast method ng track ng bagyo. At nakuha din natin yan. Ayun, kita-kita paano ginagamit ang mga recent cyclones para ma-determine yung eksaktong magiging forecast track ng bagyo. So, which is ito yung na-determine natin. And then, ito na yung filtered final track. So, yun po. Diba? Kung titingnan nyo yan sa website ni GMA, ganyan-ganyan din ang lalabas niyan. So, yun po yung ating forecast track. At ito yung pinaka-ensemble, lumalabas. Final ensemble na yan. Napakalit na po ng kanyang cone of uncertainty. So, halos final na talaga yan, mga folks. Ganyan na talaga magiging galaw ng bagyo. Yun lang po yung masasabi natin dito, mga folks. At mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, tingnan natin yung possible na susunod o kung itong Bangsi 97W magiging ganap na bagyo na ba sa mga susunod na araw. Well, mula rito sa ating West Pacific Basin, halos wala tayong nakikitaan na recognizable para kay 97W. Halos mababa o wala tayong nakikitaan na favorable ng kanyang mean winds o yung kanyang convergence. So, less likely pa itong magiging aktibo. Although sa kanyang cyclonic, medyo mataas na po itong C97W. So, maaari pa siyang mag-circulate o mag-tropical wave sa susunod na linggo hanggang this coming week. At yung kanyang circulation nga po base sa Global Spectral Model ay mag-accumulate pa. Although, very shallow lamang ang sirkulasyon nito. Ayun o. So, napaka-uncertain pa rin kung magiging isang aktibong low pressure area ito, pero sa ngayon, mababa pa ang chance niya na maging aktibong low pressure area. Despite ang kanyang mean sea level pressure, pinakamababa niya 1,008 to 1,007 hectopascals lang hanggang sa ito'y lumapit dito sa boundary. At mukhang magre-recap daw agad ito kasi may babalik na region 5 pressure area. So, napaka-uncertain pa po ng forecast niya na kung ito'y papasok ng PAR. Pero sa ngayon ay napakaliit ang potential niya na maging active na low pressure area base dito sa latest ng ating global spectral model. Although sa tropical cyclone select probability mananatiling mataas at mukhang mayroong kasunod na posibleng susunod kay 97W, so tututukan natin itong maigi, mga folks. Tingnan natin sa kanyang 144-hour na long range forecast by July 15. Natatandaan nyo po dun sa ating forecast gamit ang global traffic hazard, mayroong posibleng nga po na may mabubuo na kasunod kay 97W. Titingnan natin kung mangyayari yan dahil dito ay mukhang maagang magre-recurve itong si 97W, you know. Then bigla itong magre-recurve pa ganun. So maliit ang potential niya lumapit ng bansa at yung isa naman nanatiling nasa at least 30% yung kanyang probability of genesis na ito'y magiging active low pressure area. So napakalayo pa ng probability kung may mga susunod na bagyo kay Inday na mas malakas din. Pero at least dito, titignan pa rin natin itong C97W dahil nasa at least 50% pa rin ang tsansa o 50-50 na maging isang active low pressure area ito by July 15 daw. Yan po yung forecast ng Tropical Cyclone Activity Genesis kay ECMWF. So tingnan natin dahil mataas naman ang forecast dito kay Global Traffic Hazard na maaring lumakas siya o maaring hindi or maaring may sumunod kay 97W. So mag-update po tayo dito, mga folks. At mula naman sa ating computer models, after ni Inday, paglabas dito bukas, ay mukhang merong nabubuong low pressure area sa may bandang hilagang kanluran daw ng Luzon ayon kay GFS. Well, tingnan natin, baka magbumuntot yan mula kay Bagyong Inday. Yan. Ang extended forecast yan, kung titingnan natin ayon kay GFS, post natin, previous, ayan, may low pressure area daw, by July 16. Well, tingnan natin, mga folks. Ayun, July 16, meron daw to July 17. Mukhang may low pressure area sa ilagang kanluran ng bandang Ilocos Norte. Well, tingnan natin. At may, yung shallow trough ni 97W, so medyo erratic pa. At kay CMWF naman, pagka-exit ng PAR ni Inday bukas, mukhang tuloy-tuloy pa rin tayo uulanin sa kanluran dahil yung ating habagat ay patuloy na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang southwestern Luzon. At ito namang si 97 halos napaka-unorganized pa rin ng kanyang sirkulasyon. So wala tayong nakikitaan dito na sa ngayon ay magiging active itong o isang ganap na bagyo. Ayon yan kay ECMWF. Sa AI ensemble, halos ganun din. Magre-recap din kagad ito pero halos shallow trough lang din siya or mababang convergence. Ganun. O tropical wave lang.
Ano, bago siya pumasok ng PAR, magre-recurve daw ito. So, marami pang mga possibilities, hindi pa natin pwedeng i-conclude yan sa ngayon. Dahil iba-iba pa ang lumalabas ng mga forecast. Ganon din sa Icon at GM. Dito, tropical wave. Tropical wave din siya. So, napaka-disorganized pa ng forecast itong kay 97W. Kaya abangan po natin muna at kukumpirmahin natin kung talaga magiging isang aktibong low pressure area. Sa ngayon, manatili itong invest na nasa low chance pa rin itong maging isang active na low pressure area. Samantala sa ulat lindol, well, makikita natin halos dahil mababa ang atmospheric pressure, mataas ang tilting ng ating mataas po yung ating tilting ng ating seismometer. So very noise. Antay lang na natin kumalma. Pero wala naman tayong na-detect dito na most of active na lindol so far. Pero hindi natin ma-determine yung mga mahihinang lindol. So, babase tayo sa data PDP box. Mula kanina madaling araw, mayroong dalawang magnitude 4, isa magnitude 4.9 sa may bandang Balanginga, Eastern Samar. Actually, magnitude 5 ito dapat Yan. So, nagkaroon ng medyo malakas na lindol dyan sa may bandang Balanga, Eastern Samar, magnitude 4.9 na may 92 km epicentral depth. Naganap ito kaninang hating gabi, 12:46 AM. At sumunod naman dito ang dito sa aftershocks pa rin ng Balot Island ng Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 4.1 po ito na may epicentral depth of 24 kilometers. Naganap ito kaninang 1:50 AM ng madaling araw. So patuloy pa rin ang aftershocks. Sa total ng lindol dyan ay nasa 17 aftershocks sa paligid po ng Sarangani at General Santos. So mag-ingat pa rin po at iwas po tayo sa mga posibleng landslide dahil inuulan-ulan po tayo ngayon dyan mga folks. So far, wala naman sa iba, maliban na lamang sa may bandang Balangiga, Eastern Samar, na nagkaroon ng malakas na lindol. So, ilang intensity yan? Kung titingnan natin sa International Seismic Network, mukhang ano na rin ni-reduce yata yung pagyanig. Tingnan natin ito. Dito, magnitude 5 siya. Kung titingnan natin, wala namang siyang itinaas na shake map. So, malamang intensity 2 lang ito. Dito, magnitude 5 siya according dito sa ating International Seismic Network. Yan. Pero kay PBOX, nasa magnitude 4.9 lang. So, malamang dinigrade dito ni PBOX kaninang madaling araw nang ito ay magpayanig sa may bandang Balanginga, Eastern Samar. At mula sa ating historical earthquake data for the month of July, hopefully nahiwalay na po ni PBOX yung data ng July at June. Sana lang. Sana lang po nahiwalay na nila dahil magkakasama pa rin yung month of June and July. Mukhang magkasama pa dahil matagal ang loading So, medyo tinatamad pa yata yung personnel ni PBOX na ihiwalay po yung month of June and July. So, magsusubtract na lamang siguro tayo kung hindi pa nila na isa-separate yung month of July. Ay, mukhang nahiwalay na. Ayan na, nag-load na pala. So, nahiwalay na. So, total earthquakes natin for the month of July, 785 earthquakes na po. 751 dito sa magnitude 2.0 pataas. 29 sa magnitude 4, tatlong magnitude 5, at dalawang magnitude 6 po. So, ang dami na kagad. Halos magwa 1,000 na kagad yung lindol natin for the month of July 2026. Yan. So, pinakamarami pa rin ang lindol sa may bandang paligid ng General Santos, Balot Island, pero marami na rin sa bandang Luzon lalo na sa may bandang Bolinao Marami po yung clustered dyan. Nasa total at least na nasa 64 clustered earthquakes po sa may bandang Bolinao, Pangasinan sa West Philippine Sea. So, tututukan pa rin natin ito mga folks at bantayan nyo po yan dahil nagkakaroon na po ng intensified pressure sa ating tectonic plate sa kanluran, bahagi ng Nodo Luzon. At nasusubaybayan ni PBOX mula sa ating mga report kaya naglalabas na sila ng mga advisory. Sa Batangas naman ay 10, so medyo may mga pagyenig-yenig na rin po dyan. Bantayan natin din maigi. And the rest naman ay so far wala namang latest. Merong 14 dito sa may bandang Legazpi. Bandang 19 naman sa may bandang Surigao. Sa Leyte, mga 3, although nagkaroon ng malakas na magnitude 5.9 dyan So, bantayan po natin mga folks at lalo na sa may bandang Nodo Luzon, dumadami na po yung clustered earthquake dyan. Anytime,
pwede pong magkaroon tayo ng medyo mas malakas na pagyanig. Huwag naman sana mangyari. Kaya lang, hindi natin mapipigilan yan. Tuloy-tuloy pa rin na magbibuild up ang pressure points ng tectonic plates sa bandang kanluran ng Nodo Luzon. Dito sa Mindanao nga, tuloy-tuloy pa rin yung pagre-release ng malakas na fluctuate ng tectonic plate. Kaya patuloy pa rin ang maraming mga aftershocks dyan sa may bandang paligid ng Sarangani. So mag-ingat pa rin po tayo mga folks. So sa ating dam, water reservoir ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos at mukhang hindi naging sapat ang naging ulan mula nung kaninang mga nakarang araw. Ay kung mapapansin nyo, konti lang din ang halos konti na ang nababawasan. Ibig sabihin mukhang gumagamit ng backup itong hydrological center natin. Yan, no? Pero very critical pa rin yung water level. So mukhang gumagamit na tayo ng backup dun sa Lamesa Dam tsaka Ipo Dam. Dahil hindi pa rin talaga nadadagdagan yung water reservoir ni Angat Dam at malaki pa rin na nakukonsumo sa kanya. Negative 0.31 meters. Sobrang laki na po na nakukonsumo niya by derivation ay nasa halos negative 24 meters na po ang nakain sa kanya. So grabe. Nanatiling critical pa rin yung ating water level kay Angat Dam. Ganon din kay Magat Dam, hindi pa rin maganda mga folks. So in-expect natin na malakas sana ang buhos ng ulan, kaya lang no to avail, hindi naman naging malakas o matindi ang naging buhos ng ulan sa atin. So manatiling mababa o tuloy-tuloy pa rin pagbaba ng water reservoir nitong si Magat at Angat Dam pa rin mga folks. So manatiling bad news yung ating dam na patuloy pa rin sasadsad ang water level. So posibleng magtaas ang singil ng tubig ang ating hydrolog section. So posible po sila magtaas dahil talagang kapos na po yung reservoir ni Angat Dam. Talagang napakakonti na lamang. At kapag nagtuloy-tuloy ito, magkakaroon tayo ng declaration. Baka mag-declare po yung hydrological center natin na cases sa tubig po bago matapos ang taon. Lalo na't posible pa mataas na po ang kumpiyansa ng forecast na magsusuper El Nino tayo bago matapos ang taon. So yun po ang pinaka bad news niyan sa ating water reserves. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, July 10, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, July 10, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na, actually hapon na. Sa ating report, tatasahan na makakaranas tayo na mabugsong hangin. Kaya lang,
yung pag-ulan, medyo tipid-tipid lang dito sa Metro Manila. So, walang masyadong magiging alalahanin, kaya lang problema natin yung tubig. Yun nga lang magiging kapalit niyan. Pero mag-ingat pa rin sa mamanang kanluran pa rin ng timog kanluran ng bansa na mas makakaranas ng mga heavy rain showers. Kabilang na ang Palawan, Mindoro, dyan sa may bandang Panay Island, Negros Region at Zamboanga Peninsula. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat pa rin ang lahat at happy weekend po sa ating lahat.